nakikinig ka man, Lo. Mama, patawarin mo na ako. Hindi naman po, hindi siya nasaktan ng damdamin mo. Ang bala ko sana, doon na muna tayo pumunta sa pamilya ko, wag na muna doon sa pamilya ni Agum. Paano? Anong gagawin natin, Tatay Budoy, doon? Ang plano ko sana Sabado. Ano bang gusto nyo? I-reschedule natin ng ibang araw. Okay, tayo. Magandang hapon sa lahat ng viewers natin sa ating Facebook page maging sa ating YouTube channel. Ngayon araw ay nandito ako kala Nanay Glaze, kami ni Commander kasama ko at binisita nga namin sila. At si Mark kasi exam ngayon, kakamustahin ko sana yung bata kaso wala dito at lumabas daw. At tatanungin ko sana kung kamusta yung naging exam ng bata. Pero nagawa na siya ng review. Nagre-review ba si Mark? Nagre-review? Nasaan po si Tatay Budoy? Nandyan po sa baba. Pabalik din ba? Nagtrabaho ba siya ngayon? Opo. Kaso ang problema po, hanggang ngayon, 400 na kubrahin niya wala pa daw yung perang busing niya. Ayan, sabi ko ay ano na yan. Wala pa rin maibigay sa kanya na sahod? Bali pang ilang araw na yun, yung 400 pesos na yun. May Tatlo na yun. Tatlong araw. Hindi pa rin niya nakukuha. Grabe naman. Bakit gano'n naman na dapat araw-araw yung dala, araw-araw din yung bayad? Kaso ang problema ay naintindihan din naman namin yung bossing niya. Talagang nagkakaroon lang siya kapag pinipick up na, gano'n. Naantay pa yung tawag nung kumuha ng mga bote. Wala na po ba yung dating pinagdadalhan ni Tatay Budoy? Yung dun sa iba? Na binabayaran ka agad siya? Wala na ba yun? Pag ano po, mag-i-stock po talaga siya. Bago dadalhin doon. So, bakit hindi niya po gawin yun? Kung kaysa naman po, ganun din naman. Hindi rin naman kaagad-agad na babayaran. Yun nga lang ang problema. O nga pala Nanay Glaze, ano pong desisyon mo? Tutuloy ba tayo sa Sabado? Pupuntahan po yung asawa ko May pupuntahan sa Sabado? Saan pupunta? sa Bagong Silang po. Magkaano doon? Matingin-tingin daw muna pati siya ng kanyang... Madidiskartan doon ng kalakal, gano'n. Doon sila dadayo. Sayang naman kasi Saturday yung sinabi ko po kay Nanay Glaze na pupuntahan natin yung parents ni Tatay Budoy para maging maayos po sila. At yun din yung araw na dapat pupuntahan namin ni Nanay Glaze yung kanyang lola na nagpalaki sa kanya. At yun nga, medyo nangyayari doon ay tinakwil dati si Nanay Glaze. Bakit ano ba yung, ba't ka ba tinakwil na sinasabi mo? Dahil ba sa kay Tatay Budoy ba? Hindi po. Doon nga po sa nangyari ho, doon sa ano ko, ginawa ko. Sabi ko, humihingi man ako ng kapatawaran sa kanila. Ibang ugali ho kasi nung aking lola, medyo pag sinabi na niya, hindi na nababali yun. Pag sinabi niya ganun, yun na talaga yun. Pero di ba parang nabanggit sa akin ni Mark, totoo ba yun na 99 years old na siya? Mga ganun na yung edad niya? Baka ano na yun, nabago na yun. Yung dating sinabi niya sa inyo, baka iba na, hindi na niya naman na naiisip siguro ngayon yun. Baka nga mas gusto niya makita kayo ngayon. Sana nga po at gusto Kaya ko nga rin sabi naman- ko sa inyo, Saturday, di ba? Sabi ko, pupunta tayo. Kaso may lakad naman pala si Tatay Budoy. Sayang naman. Yung chance sana na magkita na ulit kayo ng lola mo. Tapos maging maayos natin yung problema nyo sa side ni Tatay Budoy. Yung mga naging problema nyo. Di ba sabi mo, nabanggit mo, magba-birthday pa naman. I-advance sana natin yung birthday ni lola mo na nag-alaga sa'yo. Hindi ba ni Tatay Budoy pwede pagpaliban yung trabaho niya na yun? Hindi pwede. Hindi po at kailangan po din talaga niyang kumita. Naka-oo na siya doon. Sa boss niya. Oho. Okay. O paano Nanay Glaze, kamusta pala? Kamustahin ko yung paggagawa mo ng ng walis. Nag-stop ka na ba sa paggagawa ng gano'n? Hindi pa po at gawa ng gusto ko nga magpatuloy. Sabi ni Lulu saka na gawa ng madulas pa. Pero ito po ba Nanay dyan, yung tao po dito, sila Kuya Ed, pwede nakakakuha sila? Anytime nakakakuha sila? Hindi po ngayon makakakuha si Tatay Ed at yung mga kanyang nararamdaman din, hindi na siya pwedeng mangawit. Wala bang ibang pwedeng manguha? Yung pamangkin po niya, si Kuya Ronald, O kung doon tayo bibili, pwede. siguro pwede po. Pwede ba?
Okay, sige, hawakan mo nga to, Commander. Bibigyan ko si Nanay Glyza ng ano. At ayoko po na na-stop yung gantong trabaho ni Nanay Glyza kasi sayang naman po kung mahihinto. Eh, maigi sana doon kumikita si Nanay Glyza, nalilibang pa kaysa po nandito lang siya sa bahay na nag-aantay lang kay Mark at kay Tatay Budoy. Mas maigi din na meron siyang pinaglilibangan. Magkano ba yung binibili yung ganon? Magkano ba isang piraso nung palapa kasi nalimutan ko na. Din po ako at si Lolo ko. Pero sa tingin mo, magkano yung ganon? Parang Parang ang isang piraso yata niyan nasa ano lang. 5 piso. Wala pang 10 piso, di ba? O kung 5 piso lang isang piraso, mga ilang piraso bang napalapa ng niyog ang kailangan mo para makabuo ka ng ano? Nung naggawa ka, ilang bang palapa ng niyog ang kailangan? Ano po yun? Isang puno ay 10 ang Nagagawan. nagawa. Okay, isang puno ng niyog na pagkukunan ng palapa ay 10 walis ang nagagawa. Okay, so bibigyan kita ng Glyza ngayon ng ano para po may ginagawa po kayo dito. Ano? Sana makita ko po ito sa pagbalik ko, ha? Tsaka sana tuloy-tuloy po, huwag ninyong i-stop ng i-stop. Sayang naman, maliit lang naman pala yung kailangan doon. Bigyan kita ng 500 pesos muna. Ano, bumili ka, ha? Mhm. Ng mga palapa ng niyog para po nang sa ganun may naibibenta po kayo. Kasi sa nabanggit sa akin, malaki din pala yung kinikita ni Nanay Glyza doon, kahit pa paano. Ngayon, dati may kumukuha sa'yo at hinahatian mo pa. O ngayon, ibilin mo na, ha? Yan na yung ibili mo para dire-diretso yung paggagawa, ha? Mhm. Kasi ang sabi po ni Nanay Glyza at saka ni Mark, hindi nga daw matuloy yung pag ano niya, kaya siya na-stop kasi daw yung tagakuha nila Nanay Glyza medyo may hirapan ngayon kasi talagang ulan talaga ng ulan. Kagaya ngayon, ayan, umuulan na naman. Makita nga ninyo, basta kami ni Commander tutuyo na lang sa kakamotor namin. Nahihirapan manguha ng palapa ng niyog. Kaya dito may mga makikita kayo dito, napakaraming niyog dito. Ayan, sa lupain na ito, ang daming niyog dito. Andiyan sila Kuya Ed, mga ano din yan, kumbaga parang sariling tao din. Pwede po sila Nanay Glyza dyan bumili. At nang sa ganon, mapagkakitaan ni Nanay Glyza. Ha, Nanay? Opo, Gawin niyo po yun, baka po hindi niyo gawin. gagawin po. Para sa inyo naman po, hindi naman po para sa amin, di ba? Mhm. Kung para sa amin, di kami na lang ni Commander nagkaya sana. Di ba? Sa bahay, nagkayas na lang kami ng gawaing walis. Pero kayo naman po yung magtatrabaho, para sa inyo po yun, di ba? Opo. Okay. Sige, at gusto ko sana makamusta nga si Mark, matanong ko tungkol dun sa exams. Pero wala, naglabas nga daw. At si Tatay Budoy ang inaantay ko naman para makamusta ko din. Nasa Selfie Beach. Ano po ba yung ginagawa doon sa resort? Kinukuha po yung kalakal niya. Nagkalakal sila, may imbak sila doon. Siya lang hong mag-isa. Saan niya sinakay? Isasakay doon sa bisikleta ni Unad. Ni Tatay Budoy. Kamusta? May bigas pa kayo? Yung dala ko nung nakaraan. Nandyan pa? Yung Mhm. isang sako. Gamitin niyo yun. Sa inyo naman yun. Itong kulungan ni Tatay Budoy na, kailan niya balak ituloy? Ano lang, uminit lang po ang panahon at saka kailangan po talaga niya ng mga yero pa. Yero. At sasapinan niya at mahirap daw mamatay mga kanyang sisiw. Okay. Ang kailangan ang gagamitin dito ni Tatay Budoy, yero. Saan siya kukuha ng yero? Ay, sa bossing niya. May mga, meron doon, yung mga scrap, yun na lang gagamitin niya, yung maayos pa. Mhm. O di sige, maganda yun, yun ang gamitin ni Tatay Budoy kasi itong ginagawa niya, medyo malaki-laki din po ito kasi dumarami yung manok nila Tatay Budoy. Medyo nakakatuwa nga din po kasi kung hindi man sila sortehin dun sa unang business na binigyan natin sa kanila, malay natin itong pagmamanok maparami nila, di ba? Magkaroon sila dito ng poultry at may pagbili nila yung mga manok. Kagaya nito, ang laki-laki nitong lagayan nito kasi yung mga manok dito na nila Tatay Budoy sa bakuran nila, marami din ako nakikita dito ng mga alpas sa kanila pala yun. At may mga ilan din na inahin na nangitlog na doon. At meron pa dito yung mga panabong na manok pero hindi naman sila nagsasabong. So siguro ang purpose lang nito, pwedeng pagbili, ganun, pambenta, pwede din yan. At least meron pa nga dito, may isa pa dito na kulong, ayan. Tapos ito, meron dito. Tapos marami pa sila doon nasa loob, yung bagong itlog nga na inahin. So sana mapaano nila ito, mapalawak ito, yung isa Itlog. ayan yung mga itlog. Ito napakita ko na ito nung nakaraang araw. Tapos may mga alpas pa dyan ako nakikita. Ano yan? Pipisa na yan ate? Hindi pa. 1 buwan daw ito bago mapisa.
Isang buwan. Okay. Dapat magkaroon na si tatay ng kulungan bago magpisa yan. Kasi pag pagala-gala lang po yan dyan, eh baka po mamatay lang. Ano? Baka mamaya maipulutan pa yung sisiw. Kawawa naman, sayang naman. Ano? Okay. Kamusta po yung trabaho nyo? Balita ko, hindi pa kayo nabayaran. Hindi pa nga po at kasi wala po kaming... Wala pang budget si boss nyo. Wala pa po. Tatay Budoy, nasabi ko po kasi kay Nanay Glyza na sabi ko, gusto ko sana magpunta po tayo sa sa Sabado sa pamilya mo. At si Nanay Glyza naman, bisitahin niya naman yung lola niya na nag-alaga sa kanya at i-advance nga sana natin yung birthday niya. Kaso nga lang daw, may lakad pala kayo ng Sabado. Pupunta yata kayo ng Bagong Silang. Opo, at titignan ko po ang presyo doon ng mga kalakal Kung okay, ang bigayan doon. Opo. Okay, so paano? Anong gagawin natin, Tatay Budoy, doon? Ang plano ko sana Sabado. Ano bang gusto nyo? Reschedule natin ng ibang araw o ano? Kasi gusto ko po sana, Tatay Budoy, kahit paano maging maayos po si Nanay Glyza sa pamilya mo. Kasi di ba nung nakaraan nga, nagkaroon ng samaan ng loob. Opo. Dahil sa mga naging vlog na ikwento ninyo. Sumama yung loob ng mga kapatid nyo kay Nanay Glyza. Kaya sana naman, gusto ko po, kahit paano, maayos po natin. Pag di po ako natuloy sa Sabado, di maano na lang po ako doon. Sige po, magsabi po kayo sa amin para na sa ganon, mas maaga, para maaga po tayo makakapunta, no? Opo, opo. Katulad ng dati doon ulit tayo dadaan sa kabila. Doon tayo. Kasama si Nanay Glyza, no? Opo. Tapos si Mark, kung gusto sumama at gusto rin makita nung kanyang lola at walang pasok, edi pwede natin isama. Yung Tatay Budoy. Opo. Pwede din na lang po tayo pumunta sa bahay namin kasi pupunta po kami sa... Doon po ba sa bahay ninyo, Tatay Budoy? Malapit lang ba doon ang mga kapatid ninyo? Opo, nasa Maynila po yung dalawa. Yun lang po isang... Pero may nandyan. kapatid po kayo na naandyan. Opo, isa lang po yung matama magapang. Okay, pero alam ko po siya rin yung medyo may sama ng loob kasi siya rin po yung nagbe-message din sa kay Commander. Opo. Kaya gusto ko sana magkaayos sila ni Nanay Glyza. Yung wala samaan ng loob, ano? Para malaman na rin po yung ito, yung mga pinanggagawa nung pamangkin niya. Okay. Kung ano man, basta wag na kayo magbanggit, hayaan nyo na po yun. Kasi hindi natin maayos kung magbabanggit pa rin kayo ng tungkol sa nangyari nung nakaraan, ano? Opo. Wag na natin pag-usapan yun. Ang importante ay, ang pakiusap ko lang sa inyo, tatay, ay maglaan kayo ng araw. Opo. Kung hindi man sa Sabado, magsabi po kayo kung kailan kayo available. Opo. Para mapuntahan natin. Ha? Opo. Ikaw po ba, tatay, na-meet mo na yung lola niya na nag-alaga sa kanya? Opo, na-meet. Kaso lang po, Ayan na po yung anak ko. Nandiyan na si Mark, okay. Kaso po, pag ako'y pumupunta ron, ang bubungad sa akin, sir mo na may kasamang iyak. Ganon, sinisermonan ka. Sinisermunan ako. Ganon talaga kasi may edad na po yun, ano. May edad na nga po yun. Pero hindi naman sumasama yung loob mo, tatay. Ay, hindi na po, iniiwanan ko na lang po sila na hindi ako nagpapaalam. Pero masama yung tay, umalis ka na hindi nagpapaalam. Kahit ano man yung ipakita sa'yo, mas bilang balik na respeto pa rin, magpaalam po tayo kapag gano'n. Ano, tatay? Opo. Huwag mo nang ulitin yung kapag pumunta tayo doon, umaalis tayo na maayos, ano? Opo. Gusto mo ba napuntahan ni Nanay Glyza? Nasa sa kanya na po yun. Gusto nga daw niyang bisitahin po kasi matagal na daw na panahon na hindi niya nakita, yung nag-alaga nagpalaki sa kanya. Kahit na gano'n na minsan daw nasasaktan yata si Nanay Glyza. Sige na po, at baka tayo matuloy ng Sabado ay dituloy interview. Basta't sabihan niyo lang po kami, ano? Opo. Kasi may gusto rin si Commander tulungan sa Santa Elena, doon saktong-sakto. Sulitin na namin yung pagkakataon. Opo, Ano? Opo. Pupuntahan natin doon si mama mo. Andiyan ba si papa mo? Nandiyan po yun. Nandyan po. Oo. Okay. Sige, kakamustahin din natin. Makikita niyo yun, kamukha ko. Kamukha mo. Okay, dito na si Mark. Mark, halika Mark. Kamusta itong kinalakal mo? Ano yan? Plastic lahat. Ang dami ah. Ang dami ni Mark dala-dala oh. Marami-rami po si Mark dala-dala dito ng mga kalakal. Ito daw yung kinuha niya. Ang dami nito. Di ko alam kung mga plastic lang to lahat. Mark, kamusta yung kailan ba yung exam ninyo? Bukas pa. Bukas. Okay, nagre-review ka ba? Nagre-review naman po. Okay. So ngayong araw, may pasok ba kayong araw o ano? May mga nag-exam ngayon. Ang schedule mo bukas. Okay, kasi ngayong araw nag-exam yung anak ni Commander, ngayon yung schedule niya. Bukas, alam ko magkahiwalay sila ni Mark ng exams. Kapag nag-exam ngayon si Denver, yung anak ni Commander na panganay, si Mark naman ay kinabukasan. So bukas mag-exam si Mark at ayusin mo lang Mark yung pag-exam mo, ano?
dapat sana may pasa mo. Ha? Okay, dapat may pasa mo yun. Sa ngayon, para hindi ka na maabala muna ng pagdadaan-daan sa akin, ano? Bibigyan kita ng pang ano mo, ng pang allowance mo. Budget, ikaw mo naman bahala mag-budget para hindi ka na muna magdaan-daan sa akin. Hawakan mo ito. Si Nanay Glyza, binigyan ko ng 500 kanina para ibili niya ng palapan ng nyog. Ha? Para dire-diretso yung ano. Kasi ito, i-allowance mo muna. Ano? Tapos kapag, ano na, nagamit mo na sa ilang araw na pag-allowance mo, ibalik na ulit tayo dun sa nadaan ka sa akin, ha? Okay, kasi ganun yung ano, yung naging ano sa atin ng sponsor na mas mainam na si Mark yung dumadaan sa atin at para mag-iabot yung kanyang ano, yung kanyang pambaon-baon. Pero sa ngayon bibigyan ko muna siya pa kasi exams niya para hindi na siya maabala na dadaan pa siya dun sa atin. Ano, Mark? Okay, ito bang kalakal mo na ito? Ano yung plano mo diyan? Anong gagawin mo? Bibenta ko po sir. Ha? Dadalhin mo ba yun ngayon dun sa boss ninyo? O yung pinagtrabahuhan mo na nakaraan na ano mo na, nakuha mo yung ano, Opo, nakuha ko po. nakuha mo yung sahod. Opo. Magkano naman kinita mo doon? Sige, ano nga lang po kami, tig 75 po. 75 pesos. Ilang araw yun? Isang araw lang naman. Opo. Okay. So okay pala yung kinikita ni Mark. 75 pesos sa kada araw. Pwede niyang maidagdag din yan kung minsan kung may kailangan siya sa school na ano. Di ba, Mark? Pwede naman yun. Tulong-tulong tayo kumbaga. Andito kami, tutulong kami sa inyo. Tulungan nyo din yung sarili ninyo. Mabigat po yun pag pinasa ninyo. Okay, pero Tatay Budoy, alam ko nagbibiro ka pero ako seryoso po ako, ha? Opo. Ha? Opo. Okay, hindi po lahat ng oras dadaanan natin sa biro, ha? Opo. Okay, dapat po may mga bagay seryosohin po natin, wag laging daanin sa biro. Ano? Opo. Okay. Sige tatay, ha? Sa Opo. ngayon ano bang plano mo? Lalabas ka pa ba? Malabas po. Ha? Malabas po. Lalabas ka pa, okay. Sabihan niyo ako kung ano yung plano ninyong mag-asawa dun sa sinasabi ko sa inyo na para maging maayos yung pamilya niyo, ano? Opo. Kasi mabigat din naman tatay sa buhay kung may galit sa atin. Opo. Ano, niwala ka ba doon? Naniniwala pa ako doon. Kung masama ang loob sa inyo ng isa sa pamilya mo, mabigat din sa buhay yun. Opo, kaya nga po ang balak ko sana doon na muna tayo pumunta sa pamilya ko, wag na muna doon sa pamilya ni Agum. Okay. Doon na muna tayo pumunta. Okay. Sige, doon muna. Opo, Pero doon na muna. sayang naman yung araw na nandun na rin naman tayo. Pwede na natin diretsuhin yung magulang, yung lola ni Nanay Glyza. Takot ka ba doon? Hindi naman po sa to. Ba't parang natatakot ka? Kaso ako sisir mo na naman ako. Bakit ka si sermonan? May mali ka bang ginagawa? Wala naman po. Bakit ka matatakot mo sermonan kung wala ka namang ginagawang mali? Di ba? Oo. Mas maigi yun kasi si Nanay Glyza sa kanya po yung pabor doon kasi yun yung nag-alaga sa kanya. Opo. Wala po sa inyo tayo yung pabor doon kasi hindi naman kayo inalagaan ng lola ni Nanay Glyza. Opo. Siya yung inalagaan, siya yung nakakaramdam po ng pagka-miss doon sa lola niya. Ano? Opo. Kaya mas intindihin din natin si Nanay Glyza na gusto niya makita. Ha? Opo. Pag hindi pa ako natuloy na Sabado, baka makapunta pa ako sa inyo. Okay. Sa akin lola. Okay. Anong message mo sa lola mo? Sa lola ko, kung nakikinig ka man lo. Mama, patawarin mo na ako. Hindi siya nasaktan ng damdamin mo. Sa kapatid ko. Oo na ikaw. Kasi ako may mali. Patawarin mo ako. Parang umiyak din. Nami-miss ko na kasi yung mama ay. Oh, di ba? Miss na ni Nanay Glyza yung lola niya. Miss mo na? Mama, ang tawag mo doon. Mama, happy birthday po sa inyo. Okay, malapit na kasing karawan ni lola niya. Ni lola niya. po yun. Mag-100 years old na. Kaya nga sabi ko bago pa mahuli yung lahat, puntahan na namin. Kaysa naman ma-late na yung gagawin namin, baka ako din mag-guilty, kumbaga. Kasi dapat na inasikaso na namin ng mas maaga, baka mahuli pa. So wag naman sana pahabain pa yung lola ang buhay ng lola ni Nanay Glyza. Alam mo po talaga ninasalangin ko Na humaba pa ang buhay niya. na umaba pa ang buhay ng lola ko para makita pa niya mag-graduate ang apo niya Para makita niyo pa yung apo niya, no? na makagraduate nilang simat. Mataas yung pangarap ninyo para kay Mark. Oo nga po. Kaya Mark, yung pangarap nila wag mong sayangin ha, para sa iyo. Kahit man alam nila sa sarili nila na hindi nila kaya yung pangarap nila para sa iyo. Pero hindi sila nawawalan ng pag-asa, no?
na matupad mo yung pangarap nila para sa iyo. At pangarap mo din naman yun, hindi naman kasi pwedeng pangarap lang ng magulang mo para sa iyo yun. Dapat pangarap mo din yun. Ikaw ba, pangarap mo din yun? Opo. Yung kung ano yung gusto nila. So kaya agalingan mo sa pag-aaral ha. Opo. Yung exam mo bukas asahan ko ha. Opo, Na magalingan mo sa exam mo. Opo, maano po talaga ako bukas. Okay, mag-review ka mamaya ha. Ito, ang gawin mo, idali mo na yan doon. Kung dadali mo, kung hindi naman, i-stock mo lang dito muna. Mag-review ka na ha. O, i-extra ko muna po yun at lilinisan ko naman din po yun. Okay. So, ganun gawin mo kung anong plano mo diyan para makapag-review ka na kaagad. Ha? Huwag mo sayangin yung oras para bukas mapasa mo yung exam mo. Ha? Opo. Okay. Bali lang araw ba ang exams kapag ganyan? May inaabot din po yun ng 3 araw po. 3 araw. Opo, minsan 2 po. Okay. So, punta ka sa school mo ng anong oras ba yan ang exam sa ganyan? Minsan po, alas 7 po napunta na po po. Ng umaga. Opo. O, punta ka na ng umaga ng ha? Opo. Para maasikaso mo. Daan na mo yung auditing card mo sa shop, ha? Opo. Kasi naandun. Ha? Opo. Okay, sige. So, ngayon, pupunta na din kami. At, ayun, nagbisita lang tayo dito kala Nanay Glaze at inalam nga natin kung ano yung desisyon nila para dun sa pagpunta sana sa Sabado. Pero cancel yon kasi may lakad si Tatay Budoy. At pwede naman sa ibang araw. Pero basta sana hanggat maaari, maagapan na. Kasi yun nga sabi ko kanina, kaysa mahuli yung lahat. Okay. So Mark, galingan mo ha. Okay. Tayo. Tay Budoy. Ha, wag palaging biro. Seryosohin din minsan yung mga bagay-bagay, ano? Opo. Okay. Sa mga viewers po namin, sana po ay patay na. Sana po ay tuloy-tuloy lang po yung supportahin niyo sa amin. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe at mag-comments, lalo mag-like. Okay. Salamat tatay. Opo. Salamat po, maraming salamat. At maraming salamat din kay Commander ni Marcos. I-subscribe nyo siya at i-follow din sa kanyang Facebook page na Alma Vlog. At yung akin din pong Facebook page, sana i-follow nyo. At yung mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. At maraming salamat kay Tita Faye. Maraming salamat po kasi nandyan pa rin kayo para umalalay sa ating mga scholars. Maraming salamat po. Sana more blessings pa po sa inyo ang dumating at ingatan kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng magandang kalusugan. Ayun, anong gusto niyo sabihin sa kanila? May gusto ba kayong sabihin kay Tita Faye? Maraming salamat po Okay. sa nagtumulong po sa amin. Sana po wag po kayong magsawang tumulong sa mga ibang tao na higit na nangangailangan po ng inyong tulong Kagaya at ninyo, awa. Okay, kagaya nila Tatay Budoy, nila Mark. O ikaw Mark, anong gusto mo sabihin kay Tita Faye? Maraming salamat po sa araw-araw na pagtulong nyo sa amin. Sana tuloy lang din po ang pagsuporta. Ayan nyo po at yung sa darating na test ko po ay pagbubutihin ko po ang aking at Pag-exam. magre-review rin po ako. Okay, basta galingan mo Mark ha? Opo. Okay. So, salamat po ulit at shoutout din kay Ninang Adelina, kay Ninang Adel, kay Ninang Lons, kay Ninang Hawaii at kay Tita Celia, kay Tita Jo, maraming salamat po sa inyo. God bless po.